Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Lily Eranjo ng Lopez Quezon, Philippines. 4 na taon na po akong balo at nagsusulo na sa buhay at sa bahay dahil ang aming pong 3 anak ay may sarili-sarili ng pamilya. Kaya iniukol ko po ang aking sarili sa ministry, ngunit nitong magkaroon ng pandemic ay napahinto. Gayunman po yung kasabikan ko sa salita ng Diyos ay nanatili sa aking puso. Salamat sa Diyos, nung nagkaroon ng pandemic at nagkasakit ng COVID ang aking anak, isa si Sister Josie Kiskis sa nag-response upang manalangin para sa aking anak at inanyayahan po niya ako na manood ng LBJ Ministry. Kaya naman mula po noon ay naging bahagi na ito ng bawat umaga. Sumali din po ako sa prayer and fasting na malaki po yung naging bunga sa aking buhay na nabuo ko po yung intercessory prayer ministry na noon pang 2020 ay gusto ko nang gawin pero hindi ko po naisagawa. At gayon din po, nadama ko talaga na mula noon ay nagkaroon ng panibagong sigla at lakas ang aking buhay pananampalataya. Kaya naman po, patuloy akong nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon na naging bahagi po ako ng LBJ. At kaya naman po, sabi nga ay magpasalamat tayo sa lahat ng bagay. Kaya ngayon po ay I will count my blessing. Salamat sa Panginoon na sa gitna ng pandemya ay patuloy naming naranasan ang kanyang pag-ibig, ang kanyang katapatan at ang kanyang kapangyarihan na gumawa ng himala. Gaya po ng miracle healing na naranasan ng aking anak ni si Francis sa 2 pagkakataon. Una po ay sa COVID at ikalwa ay sa malubhang pag-bleeding. At gayon din po yung kapayapaan ng puso at isipan noong pong yumao ang aking ama. Salamat din po sa patuloy na probisyon ng Panginoon na sa halos 1 taong pandemya ay hindi po kami nagkulang, kundi nakapagbabahagi pa sa iba. Salamat sa Panginoon na nagkaroon din po ako ng maraming kaibigan, dati hindi kilala pero parang tunay na kapamilya. Kaya salamat sa salita ng Panginoon na araw-araw ay binabahagi na may bagong kapahayagan sa pamagitan po ni Pastora Bibs, nagiging pagpapala at kalakasan. At gayon din po, lumalakas ang buhay panalangin na sa pakikiisa sa mga prayer warriors ng LBJ. Nawa po ay samahan pa po niya kami sa pananalangin para sa kagalingan ng aking anak na si Daisy mula sa pamamaga ng kanyang pericardium at ang kanyang hirap sa paghinga. I believe in the power of prayer and to God be the glory. Amen. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood ngayon. Ngayon po ay aming kakapanayamin o ang isang lingkod ng Diyos mula po sa Caloocan City. Siya po ay 64 na taong gulang na, ngunit napakalakas pa rin nagagamit ng Panginoon. At siya po ay nakakilala sa ating Panginoong Diyos ng taong 2006, si Sister Cecilia Adame from Caloocan City. Sister Cecilia, hello po. Kumusta hello po kayo? Po. Share niyo po sa amin kung paano po kayo naka-join o nakasama dito sa ating LBJ Ministry. Actually, nag-join po ako sa LBJ last quarter of 2020. Sa pamamagitan po ng aking mentor coach, kay Ate Imelda Huson. Nalungkot po ako dahil yung gawain hindi na katulad nito. Pero salamat sa Diyos, panibagong medium, panibagong platform. Ito siya, ayaw niyang tumahimik. Talagang tinawag po ako dito sa LBJ kasi nung nakita ko po ang inyong title, Intercessory, yan po talaga ang first love ko. Simula po ako nung naging born again nung 2006. Sa full po, intercession na po at sa prayer team ko po gustong mag-join. Kaya po, nagpapasalamat ako sa LBJ, sa CL, sa lahat ng maski kay Pastora Bebs bilang tagapagsalita natin ng mga word. Maraming salamat sa LBJ na dito ako ngayon gagamitin ng Panginoon para magbigay luwalhati sa Kanya.
Ayan, napakabuti po ni Lord, no po? So ngayon, di na po namin patatagalin, no? Ang topic po namin is tungkol po sa pasensya. So ito po yung unang katanungan para sa inyo, Sister Cecil. Ano po ba ang kahalagahan, bilang pong isang mananampalataya, ano po ang kahalagahan ng pasensya sa inyo? Napakahalaga po ng pasensya bilang isang mananampalataya. Unang-una po, nung wala pa tayo sa Panginoon, assuming maraming nakakakilala sa Panginoon, pero yung magkaroon ka ng personal na encounter, magkaroon ka ng personal na relasyon, at ibigay ang kanyang buhay, talagang kailangan mo ng maraming pasensya. Kasi ang Panginoon, nung tayo nagkasala pa, nagpasensya sa atin, nagpatawad sa atin, tinanggap niya tayo, nilinis na tayo, ni-restore po niya tayo. Kaya naman nung naranasan ko, simula nung 2006, yung pagmamahal na yan ng Panginoon, siya rin po ang magbibigay ng way ng mga bagay-bagay, kalakasan, para magkaroon din tayo ng pasensya. Kasi kapag naranasan natin kung gaano tayo minahal at pinatawad, kaya rin din natin itong ibigay sa ating mga kapatiran, lalong-lalo na yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kaya ang pasensya po ay talagang isang bagay na mahalaga bilang mananampalataya. Ate Cecil, magandang gabi po. Si Brother George po ito. Magandang gabi rin po, Kuya. Nais ko rin po kayo sanang tanungin tungkol po sa usaping ito na pag-usapan natin ngayong gabi. Ito po yung tanong ko. Sa inyong palagay po ba ang pasensya ay isang kahinaan o isang kalakasan? At bakit po? Unang-una po sa lahat, ang ibig sabihin po ng pasensya ay pagpapaumanhin, pagtsatsaga. Ang ibig sabihin po ng pasensya ay nakakatiis, may pagtitiis, may paghihintay. Ang pasensya po ay hindi lahat may kakayanan o abilidad upang magkaroon ng ganitong mga pagsasakripisyo. Unang-una po, ito po ay isang bunga ng banal na espiritu. Ito rin po ay isang grasya o isang kaloob sa mga nakakilala at nakaunawa na, nakaranas na ng pag-ibig ng Diyos. Kaya ito po ay masasabi kong isang kalakasan. Kasi kung hindi po kalakasan ito, hindi po tayo makaka-reach out o hindi po tayo makakaabot. Kasi po ang pag-abot at ang para maging isang blessings ka sa others na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, kinakailangan po talaga natin ng pasensya na hindi tayo nagagalit, hindi tayo naiinip, hindi tayo naa-upset, or tayo ay naghihintay, nagtsitsaga. So ito po para sa akin ay isang kalakasan na kaloob ng Diyos sa atin. Okay. Ako naman po, Ate Cecil, ang magtatanong. Maaari ninyo po bang ibahagi ang inyong karanasan kung saan sinubok ang inyong pasensya? Paano mo ito nalampasan? Salamat po sa inyong magandang katanungan na yan. Ako po ay may 7 anak at 4 po mga lalaki. 2016 po ang isang anak ko sa edad na 28 nakulong dahil po na-implicate sa isang drug issue. So, yun pong panahon na tuwing linggo, mag-iisip ako na siya idadalawin, bibigyan ng pagkain, bibigyan ng panggastos, bibigyan ng mga essentials, linggo-linggo. At pagdating sa piitan, hindi po basta pag dumating kayo doon, papasok na kayo. Meron doon pipila ka, meron doon maglalagin ka, meron doon check up yung lahat, yung daladala mo, meron doon maghihintay ka ng matagal. At hindi po ganun kadali na basta ka lang dadalaw sa iyong mahal sa buhay. Akala ko po noon, 2016, isang anak lang ang makukulong sa akin. Dumating ang 2018, yung isang anak ko na implicate din po sa drug issue. Ngayon po,
bilang mananampalataya at nananalangin dahil ang mga anak mo, minamahal mo, gusto mo silang matulungan para halinhinan every other week po. Ako'y dumadalaw sa kanila, magdadala ng pagkain, magbibigay ng allowance, magdadala ng kanilang mga essentials. Hindi ho madali sa isang senior na katulad ko, nababiyahe, yung isa nakapiit po sa Malolos, yung isa nakapiit po sa Marilao. So, ito nalagpasan ko na pag-anuhan ko na dahil sa biyaya at grasya ng Panginoon. Unang-una, nag-provide siya sa amin ng finances. Hindi ako nagkakasakit. Tuwing dadalaw po ako, alternate po sila. Dinadalhan ko, wala pong putol yun dahil ina ka po. Mahal mo ang iyong mga anak at walang ina ang hindi nananalangin ng kabutihan para sa kanilang anak. Kaya naman po nung last year po, I consider breakthrough year ko po yung last year kasi pareho pong na-release ang anak ko because yung isa po, 3.5 years, na-acquit po ang kaso niya. Means to say, napawalang sala po siya. So, na-acquit po siya, lumabas po siya May 2020. At hindi lamang po ang anak ko na isa na hindi na tinapos ang detention period niya, pinatawad po siya ng prosecution, hindi kami hiningaan ng bail, hindi kami pinag-plea bargaining, na-release po siya noong August. So, bagamat pandemya na napakahirap ng pagbiyahe, mga protocol susundin, pero napagtagumpayan po namin ito sa biyaya at sa pagmamahal ng Panginoon at saka sa pagpapanalangin po ng mga small group, ang mga tayo, mga magkakapatid, nananalangin po. Kaya ang power po ng pagpapanalangin dahil naranasan natin na ang pag-ibig ng Diyos, ganito rin natin minamahal ang ating mga kapatid na naligaw ng landas, na nagkamali. At ang pinakamaganda po dito, dito po sa piitan nila nakilala ang Panginoon. Dito po sila naging born again. Kaya po nung every time po na dumadalaw ako, lagi po kaming nagkakaroon ng prayer at ministry na nagpapaabot ng mga munting mensahe ang mga inmate doon na mga walang dalaw. Ang mga anak ko po at ang aking ako po at yung mga anak ko naging channel of blessings po sila sa loob. Kaya napakabuti ng Panginoon. Siya lang po talaga ang dahilan. Tanging ang grasya lang po niya yung dahilan. Tanging lamang siya yung naggawa ng kaparaanan. Kaya po, praise God, kami po ngayon sama-sama na. Yeah, at sila po ay nakakilala na sa Panginoon. Salamat sa Diyos po. Nakita po ng God ang inyong pasensya, ang pagtitiis ninyo, ang pagtsatsaga nyo sa pagsagot ng Panginoon. No? Pero kung maaari nyo po bang mag-iwan kayo, Sister Ceci, na mensahe o verse, no? Tungkol po sa pagkakaroon ng pasensya at pagtsatsaga nyo sa Panginoon. Ang una ko pong gustong ibahagi sa inyo ay yung salita sa unang Korinto, chapter 13, verses verse 4 po ba to? Sorry po, medyo naluha po ako. Ang unang-unang makikita dito, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. And so on and so forth po. At sa huli po, sa verse 7, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang sa wakas. Maraming salamat dahil po ang Panginoon Diyos ang unang nagmahal sa atin. Siya ang unang nagmahal sa atin. Kaya naman yung pagmamahal na naranasan natin, tayo na nakakilala at tayo na nagbigay ng buhay sa Panginoon at sumunod sa mga kalooban niya. Kaya rin po nating ibigay yan sa kapwa natin. Kaya nating magtiyaga, magpasensya, nang hindi tayo nagagalit, nang hindi tayo naiinis. Tayo ay magpapasensya dahil nakibahagi tayo sa suffering ng ating Panginoon na may joy sa ating puso. Yan lamang po ang pinaka umigting po sa aking kaya po love is patient. Sabi nga po, love is patient.
Katyagaan po. Laman po at napakaganda po ng na ibigay niyo po sa aming patotoo at pasasalamat tungkol po sa pasensya at pagtsatsaga sa paglilingkod sa Panginoon. So maraming salamat po, Sister Cecil. Yes, maraming salamat po, Sister Cecil, sa napakaganda mong mga paliwanag about sa word na pasensya. Even the supporting verse na binigyan po talagang match na match po yung ginawa niyo dahil yung pag-ibig niyo po sa inyong mga mahal sa buhay ay talagang kasama yan sa pasensya. Hindi ho naman lahat na anak talagang sinadya yan o ginawa nila. Katulad po ng isang talata sa Bible na kung saan si Silas at saka si Pablo ay nakulong hindi dahil sila ay makasalanan kundi yun ay plano ng Diyos para meron silang ililigtas. Kung nakulong man po yung anak nyo, plano ng Diyos upang makilala nila, makita nila ang Panginoon sa buhay nila. Yes. Sister Cecil, kayo po. Yung last word po. At tayo magano time na. Luwalhati sa Panginoon. At dahil siya lamang po, it's all about God. Siya lamang po ang maitaas. Siya lamang po ang papupurihan, pasasalamatan. Eternally po, siya lamang po, wala nang iba. It's not about us, it's not about yung mga nangyayari, but ang power kung paano kikilos ang Panginoon sa ating kalagitnaan, sa gitna ng ating mga pinagdaraanan, sa ating journey po. Basta kapit lang po, kasama natin ng Lord. Yun lamang po. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at muli po ay iniimbitahan ko po kayo sa gawain ito ng ating Dialect Tagalog. Binabati ko po ang lahat ng mga nanonood na nakikinig sa FB Live at sa YouTube, sa Zoom na kung mga kasama po natin na nag-join mula po sa Middle East. Binabati ko po ang lahat ng ating mga kapatid natin po sa Japan, sa buong mundo na nag-join po dito sa ating dialect. Salamat po sa inyo. Ay samahan po ninyo ako manalangin at pangyarihan Diyos ang mga na nasa langit. Kayo po ay aming dinudulog po kami sa inyo, Panginoon. Humihingi po kami ng tulong na kami po ay samahan ninyo. Bigyan niyo po kami ng karunungan na nabubuhat sa inyo. Maraming salamat po, Ama, at balutan mo po ito ng yung banal na dugo. In Jesus' name. Pupunta naman po tayo ngayon sa ating pong talakayan. At ating pong tatanungin ang ating pong mga kapatid. Si Brother George at saka si Sister Joyce. Ngayon mga kapatid, tatanong ako sa inyo, sa palagay ninyo, ano ang kahulugan sa inyo ng pasensya? Pwede po kayong sumagot. Kahit po dyan sa FB, mga kapatid, pwede po niyo sagutin yan. Brother George, ikaw muna ang sumagot. At kasunod si Sister George. Kung anong kahulugan ng pasensya sa akin? Ang pasensya ay sabi natin isang katangian ng tao yan na mahirap minsan na makita sa ibang tao. Pero sa mga tao may talino at may takot sa Diyos at mahal niya ang mga tao, lalo ng kanyang mahal sa buhay, ay mayroon yan virtue na yan, yung pasensya na yan, yung katangian na yan sa isang tao. Dahil inuunawa niya ang taong mahal niya sa anumang sitwasyon na naharap niya sa kanyang pamilya, maging sa kanyang mga hanap buhay. Kailangan natin ng pasensya dahil una, hindi naman tayo ang may-ari niyan, kundi tayo na manggagawa lang yan upang gusto magtagal. Ano man yung iutos nila sa iyo, ano man yung paggagawa sa iyo, dapat mong gawin na may pagpapakumbaba. Yan ang pasensya. Amen. O ngayon naman po, punta kay Sister Joyce, ano naman po para sa iyo ang kahulugan ng pasensya? Magandang gabi po sa lahat. So para po sa akin, ang pasensya po, or patience, pagtatiyaga o pagtitiis po, ang isang, lalo na po yung isang nakakilala kay Kristo. So, kung hindi po tayo magagalitin,
ano man po yung sitwasyon natin, lalo na po yung kung ang sitwasyon po natin medyo hindi maganda o nasa pagsubok tayo, no? So doon po nakikita yung yung pasensya natin. O tuloy pa rin ba tayo sa paglilingkod sa Panginoon? So ganun po yung sa akin ang pasensya, ang pagtitiyaga o pagtitiis ng isang tao o mananampalataya, lalo na sa panahon ng pagsubok. O ngayon naman po, adako naman po tayo sa pangalawang katanungan po. Ano pong sitwasyon ng inyong buhay naranasan ninyong mawalan o maubusan kayo ng pasensya? Anong naging epekto nito sa inyo? O ngayon po kay Sister Joyce naman po ulit tayo. Ako po bilang sa mga nanay. Kasi ang nanay po maraming ginagawa yan. No? So, ang mga nanay ngayon, hindi lamang sa bahay, nagtatrabaho na rin para kumita. So, siyempre, sabay-sabay po yan. Yung anak mo, nagpapasaway, tapos yung mga pangangailangan mo sa bahay, yung mga bayarin, no? Sunod-sunod makikita mo yan. So, umaano po yan sa utak mo ngayon, ka po, napapagod, no? Nagkakasabay-sabay po. So doon po naranasan ko na, lalo na po hindi pa ako nakakilala Chris, at noon bago-bago pa rin po ako sa pananampalataya na dali po akong naiinis, nagagalit no? So minsan talagang napapasigaw ako, yun po epekto sa akin, at minsan nasasaktan ko yun, napapalo ko po yung mga anak ko, no? Pero nakikita ko na mali yun na nagagawa ako, no? Yung naging epekto sa akin ito, yung ang dali mong magalit, tapos nakakapagsalita ka o nakakagawa ka ng bagay minsan na hindi, isip mo na lang, ay mali pala yung nagawa mo. So, yun po yung karanasan ko, lalo na po bilang nanay at bilang yung sa araw-araw na yung sitwasyon ng buhay namin. So, yun po yung aking karanasan. Okay. Ngayon naman po, punta naman po tayo sa Nyo ba pinanong? Brother George po pala. Si Brother George. Yan po. Brother George, para po sa iyo, ano po sa anong sitwasyon ng inyong buhay naranasan ninyong mawalan o maubusan kayo ng pasensya? Anong naging epekto nito sa inyo? Minsan nangyari sa buhay ko yung mga ganyan nawalan o naubusan ako ng pasensya. Lalo na kung ikaw ay pagod. Minsan o kadalasan na wawalan tayo ng pasensya o hinahon. Hindi naman tayo violenting tao, pero nakapagsasalita tayo ng mga masasakit na salita na napakahirap ng bawiin. Di po ba? Yun yung sitwasyon na dapat natin iwasan, yung paggalit ka po o pagod. Mas mabuti po yung manahimik na lang kasi talagang makapagsasalita ka ng mga bagay na minsan pagsisisihan mo rin. Yun po. Ngayon naman po, dapat po tayo sa ikatlo at pangtatlo po. Paano naman ninyo na ipakita ang inyong pasensya sa isang sitwasyon ng inyong buhay? At ano ang inyong maipapayo sa mga nanonood ngayon? So ngayon po, kay Sister Joyce ulit po tayo. Sa akin po, sa panahon ngayon talagang tines po ng Panginoon yung patience ko, yung pasensya ko po, no, sa mga anak, na sa pakikinig ko po ng mga salita ng Diyos at patuloy po na yung papatuloy ko po sa gawain sa Panginoon. Doon po natututunan kong baguhin yung aking mga yung pagiging magagalitin. So, doon ko po natutunan yun at nakita ko nagkaroon ako ng pasensya sa pagtuturo sa mga bata, iba-ibang ugali sa aking mga anak, maging sa aking asawa. At ngayon po nakita ko to sa sitwasyon po na aming buhay ngayon na meron kaming isang mabigat na pagsubok, no. Pero dito po nakita ko yung pagtitiyaga na binigay sa akin ng Panginoon at pagtitiis, no, dahil po sa mahal ko ang Diyos,
mahal ko po yung aking pamilya. Ano man yung pinagdadaanan namin ngayon, ito po ay pinagkakatiwala ko na lamang sa Diyos. No? At alam ko po, isang araw itong mga pagsubok namin na pinagdadaanan, malalagpasan namin at magiging patotoo din po, no, yung buhay namin sa buhay po ng ibang mga tao. So dito po nakita ko no yung pasensya ko po na nagtatrabaho ako, nagiging nanay ako, tatay ako ng mga anak ko ngayon, at naglilingkod ako sa Panginoon. No? Napapagod ako yung physical ko, pero po no, willing po yung spirito ko na nakita ko po dito na ang Diyos yung nagkaloob sa akin ito sa pagpapatuloy ko po sa kanyang salita. No? Yun po. Amen. Amen. So, dito po natatapos yung pong ating talakayan at ating pong ipanalangin yung pong ating napag-aralan. Pagnalangin po tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat po, O God, sa aming pong pinag-aralan. Tunay nga po, O God, na kayo po ang nagturo sa amin at hindi po namin ito magagawa ng ganang sarili namin. Tulungan mo po kami na matuto po kami na makasunod sa ginawa po ni Ruth, na kami po ay matuto magpasensya, matuto po kami magpigil sa aming mga sarili, lalo na po sa aming mga mahal sa buhay, aming kapwa, makita po sa amin yung tunay na liwanag at asin po. Kaya maraming salamat po, Panginoon. At ngayon, salamat po sa pong aming dalangin in Jesus' name. Naman po, pupunta po tayo sa ating prayer points. Tayo po'y manalangin na. Panalangin na tulungan ng Diyos ang bawat isa na masundan ang kaniyang halimbawa, tulad ng kaniyang pagtitiyaga at sakripisyo dahil sa pag-ibig sa atin. Panalangin na huwag tayo mapagod na paglingkuran ang Diyos, sa halip bigyan tayo ng katiyagaan at pasensya sa gawaing ipinagkatiwala niya sa atin. Manalangin na po tayo. O Amang makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa, dumudulog po kami sa iyo sa mga oras na ito. Hallelujah. Panginoon, tulungan mo po ako bilang inyong tagasunod. Ang mga halimbawa na ginawa mo ng ikaw ay narito pa sa lupa. Ang pagtitiyaga at pagsasakripisyo ay masundan ko nawa, na may pag-ibig ako sa aking kapwa. Huwag po nawa akong mapagod na paglingkuran kayo. Ilagak mo po sa puso ko ang katiyagaan at sakripisyo na iyong ipinagkatiwala sa akin. Nawa magawa ko nawa ng buong puso ang mga nais mo sa aking buhay. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hello po, magandang gabi po rin sa inyo lahat. Narito po ulit kami upang manalangin para ipanalangin ang bawat pamilya, bawat isa na nasa sitwasyon na sila ay nahihirapan. Samahan niyo po ako manalangin. Amang banal Diyos na dakilan, Diyos na may gawa ng langit at lupa, sa pangalan po, Ama, ng iyong anak ni Jesus, at sa patnubay, Ama, na iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa oras na ito kami po'y dumudulog sa iyo. Nananalangin at humingi, Panginoon, sa iyong mapagpalang kamay, nabigyan mo po kami, Panginoon, ng pusong may katyagaan na maghintay sa mga pangako mo sa amin. At naway maunawaan namin ang iyong mga kalooban, O God. At Lord, gayon din dinadalangin ko, Panginoon, ang bawat pamilya, magulang, o mga anak man, na nawa, Panginoon, O God, Lord, huwag silang magsawang lumapit sa iyo, Panginoon. At sa bawat pagkakataon, Lord, ay tumulog sila sa iyo, Panginoon. Yes, Lord, O God. At Lord, ang buhay nila, Panginoon God, ay matutong
isalig sa iyo, Panginoon. Lord, sa anumang pagsubok o anumang hadlang ito, Panginoon, sa aming buhay, Lord, ay maging matatag nawa kami, Panginoon. At sa iyo kami na, Lord, umaasa, Panginoon, na lakas, tatag ng kalooban upang mapagtagumpayan namin ang lahat ng pagsubok na aming mararanasan. Ama, maraming salamat po. Tunay na hindi mo, Panginoon, iniwalan yung mga anak, ni pinabayaan man. Lord, tunay nga sabi mo na hindi mo kami iniwan o pinabayaan. Lord, at kasama-sama ka namin sa bawat sandali sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat po at muli ibinabalik ko sa iyo ang matas na papurit pasalamat pagdakila sa tayong pangalan ni Jesus, aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Hallelujah. So pinapanalangin ko po din ang bawat bansa, ang bawat mamamayan na magkaroon ng kahinahunan sa panahon ng pandemya kinaharap. Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon, palakasin mo po, Lord God, ang bawat bansa, ang bawat mamamayan sa pandemyang COVID-19 na ito, Lord God, na pinagdadaanan ng bawat isa. Tulungan mo kami na magtiwala, una sa iyo, na ikaw ang tutugon sa lahat ng aming mga pangangailangan at magbibigay ng proteksyon sa bawat isa sa amin. Alam namin, Panginoon, na ang iyong kamay ay napakalaki upang tulungan kami, abutin kami sa anuman ang aming mga pangangailangan sa panahon ng pandemyang ito, O God. Dinadalangin din ko po, Panginoon, Lord God, na pagkalooban mo po kami ng pasensya, katyagaan sa pang-araw-araw na aming buhay, Panginoon. Katyagaan at pasensya sa aming kapwa, sa aming pakikihalubilo sa kanila, at maging sa aming mga sarili, na kung ano man po yung aming kakulangan, ikaw yung Diyos na magpupuno nito. Kung ano man po yung mga bagay na hindi namin kaya, Panginoon, alam namin ikaw ang Diyos magkakaloob sa amin ng kalakasan at katagumpayan sa lahat ng mga pagsubok. Salamat po, Ama. Itinataas po namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ngayon naman po, dadako naman po tayo sa announcement. Huwag niyo pong kalilimutan, Monday po to Saturday, Asia Dasal, 5 a.m. So meron po tayong Middle East Europe Intercessory Prayer, 9 o'clock a.m. Middle East timing po yan. At Asia Intercessory Prayer, 9 p.m. Middle East Dasal, 9 p.m. Middle East timing po yan. So meron din po tayong audio devotion na available po in 3 dialects, Tagalog, Cebuano, Ilocano. So yan po yung, ibangan nyo po yung monthly release ng ating audio devotion. At meron din po tayong dialect audio Bible. Ilocano, Cebuano, Kapampangan, Pangasinense, Ilonggo, Tagalog po, no? Malapit na po yan. So abangan nyo po yan. So meron din po tayong dialect week po ngayon, this week po, dialect week. At sa mga susunod na araw, yung meron po tayong Cebuano, Ilocano, Pangasinense, at Ilonggo. At wag din po natin kalaligtaan ang basic steps to your new faith journey. May 5 course po yan, lesson course, para po yung inyong pananampalataya ay maging mas malalim pa para sa Panginoon. So, Sister Connie, meron pa po ba kayong karagdagang announcement? Announcement po para sa Connecting Life. A small group po for prayer where you will pray, discuss, share your word, and to grow together. And po, at yung pong sharing po ng testimony, kung meron po kayong mga patotoo, yan po ang ating pong pwede rin po kayong i-like lang po nyo yung share and subscribe our social media account, Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok po. Ay dyan po ang ating mga announcement po. At kami po ay nagpapasalamat sa pag-join po ninyo sa Tagalog dialect. Ikaw, Sister Joyce, anong pwede mong
sabihin, iwan sa ating mga masasabi ko lang po, nanonood natin mga kapatid? Maging mapagpasensya po tayo sa lahat ng pagkakataon, ano? Basta po natin yung madaling magalit sapagkat po yung galit minsan po, no, yung po yung nagpapalayo sa atin sa Panginoon at hindi po natin naririnig yung tinig ni Lord kung tayo ay nagagalit lagi. Lalo na po tayo naglilingkod sa Panginoon, pahubog po tayo kay Lord na hubugin sa atin yung ating mga yung hindi magigaliting ugali dahil po marami po gagamitin tayo ng Panginoon sa iba't ibang klase ng tao at iba't ibang ugali. Purihin po ang Diyos sa patience po na binigyan. Ngayon naman po, para po kay Brother George, kung ano man po maiiwan mong mensahe sa ating mga kapatid na nag-join. Yun nga, tulad na sinabi ni Sister Joyce, ang patient, dapat natin ingatan yan dahil pag yan ay nangyari na, mahirap na ibalik pa sa dati. Parang tubig yan na ibinuhos mo sa lupa na hindi mo na mababawi pa. Napakahirap talaga makagawa ka ng isang bagay dahil sa kawalan mo ng pasensya at hindi mo na may babalik yan. Kaya sa ating mga tagapakinig, sa ating mga kapatid, lagi tayong tumingin sa Panginoon dahil siya magbibigay sa atin ng kahinahunan sa ating puso. Amen. Upang magtagumpayan natin ang lahat ng mga ginagawa ng kaaway sa ating buhay. Amen. Salamat po. Salamat po sa ating mga kapatid, Sister Joyce, si Brother George. Tunay nga po na ang pasensya kailangan po natin talagang pag-aralan. Ay matuto po tayong magpigil sa ating sarili. Tularan po natin si Ruth sa ating pong basahin kung paano po siya kung paano po niya napagtagumpayan. So, nagpapasalamat po kami sa mga nag-join po ngayon sa Dialect Tagalog at iniimbitahan pa rin ho namin kayo na kami po inyong samahan dito sa aming pong gawain. Salamat po. Bye-bye po. Bye. God bless. God bless po.